So, I know, alam po natin lahat mga sangkay nangyari sa Colombia. Grabe, sobrang lakas ng pagyanig sa kanila. Ngayon, yung mga eksperto sa Pilipinas pagdating po sa mga lindol, nagsalita na at may babala po sa mga Pilipino. So ngayon mga sangkay, panuorin po natin ito dahil para po ito sa kaligtasan nating lahat. Okay, magandang oras po sa inyong lahat. This is me. I'm back. At eto, pag-usapan lamang po natin saglit. Kasi napakahalaga na malaman po natin kung ano ang sitwasyon ng ating bansa pagdating po dito sa mga pagyanig. Kasi, alam nyo, Venezuela, tinamaan this year. Ang dami pong sumakabilang buhay. Tapos, eto, mga sangkay doon po sa Colombia. Nito lang, this week lang. At maraming beses na rin po nangyari sa Pilipinas na nagkaroon po ng paggalaw ng kalupaan. Pero, may pinangangambahan po tayo. Yung the big one. Yun ang mas delikado na sinasabi po nila na aabot daw po ang sasakabilang buhay mga sangkay o mayayari po talaga sa 100,000 na mga Pilipino. Lalo na kung hindi po alam natin kung anong gagawin. Alright, so ngayon mga sangkay, pag-usapan po natin ito. By the way, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, isubscribe nyo po itong ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga vlog po natin, sa mga komentaryo po natin. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, tingnan po natin kasi ito po yung babala ng eksperto sa ating bansa. Mga subduction zones din. Again, we have meron tayong mga subduction zones din. Again, we have trenches. Yung mga trenches kasi natin, dyan gumigit-git yung mga plates natin. Ang mga trenches na nakapaligid sa Pilipinas ay posibleng panggalingan ng malalakas na lindol. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, ang subduction o pagsuksok ng lupa pailalim sa Pilipinas ay posibleng pagmula ng pagyanig. Hindi natin napapansin yan, pero yan pala yung ano, no? Yan pala yung sitwasyon ng lupa, ng bansa natin. Na yung lupa natin, dahan-dahan po siyang umiilalim, kagaya po nito, na nagiging cause mga sangkay ng paggalaw ng matindi ng kalupaan. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, nangyari na ito kamakailan sa Cotabato Trench na naglabas ang magnitude 7.8 na lindol. Grabe, sobrang lakas, no? Naramdaman ang intensity 8 sa Sarangani at General Santos City. Pwede niyang ma-generate yung Manila Trench that's capable of generating 8.4. Grabe. Grabe, 8.4 magnitude. Isipin niyo yan kung gaano kalakas yan. Diyos mio. Oh my Lord. Yung Negros Trench naman, 8.4. Yung Manila Trench, 8.4. Sabi dito. Yung Manila Trench that's capable of generating 8.4. 8.4. Yung Negros Trench naman, 8.2. Yung Sulut Trench, 8.3. And yung Cotabato Trench, 8.1. In fact, yung Cotabato Trench, meron na tayong lindol last June 8. Nagkaroon tayo ng 7.8 event. Grabe, no? So, yun yung mga prediction. Actually, mga eksperto, alam po nila yan. Ang hindi lang talaga nila ma-predict, kailan tatama. Pero alam po nila yung lakas, mga sangkay, posibleng lakas. Pero hindi po nila ma-predict po talaga when, kung kailan, or anong araw yung tatama. Kasi hindi yan katulad sa mga bagyo, mga sangkay na talagang kapag nag-form pa lamang sa dagat, ayan na, kitang-kita na po kaagad ng mga eksperto. Pero yung ito, walang senyales. Alam po natin, pero hindi po siya magsasign na, ito na, gagalaw na ako bukas. Ayon sa PHIVOLCS, katulad din ito ang pinanggalingan ng magnitude 7.4 na lindol na nangyari nito lamang umaga ng August 10 sa Colombia. Yung Nazca Plate, nagsasubduct yan doon sa South American Plate. So, gumigit-git siya pa ilalim. So, habang gumigit-git yan, nagkakaroon ng friction. And then, once na-overcome niyo yung friction, kaya nagkaroon ng paglindol. Kagaya din ng Pilipinas, kabilang ang Colombia sa mga bansang nasa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Yan. Mga sangkay, tingnan nyo. Ito yung Pacific Ring of Fire.
Pambihira. na madalas magkaroon ng lindol. Maraming building ang bumagsak at may mga binawian ng buhay. Yung large number of damaged and collapsed buildings would suggest exposure and structural vulnerability. So siguro yung mga buildings nila are not, hindi masyadong are not earthquake resilient. Kaya napakahalaga mga sangkay na nasusunod po yung construction building code, no? Sa Pilipinas. Kaso, sa ating bansa, marami pong lumang building at ang matindi doon, mga matataas na building po yun. Yung mga bagong pinapagawang building ngayon, mga sangkay, yun po ang sinasabi nila na matitibay. Yung mga bagong gawa, kasi sinunod daw po talaga yung sistema ng pagpapagawa. Tapos, meron na rin po silang meron na rin pong system niyan sa isang building na panlaban nila sa lindol. Parang sa Japan, mga sangkay, di ba? Nakita nyo yung Japan? Tinamaan po ng pagyanig, pero yung galaw ng mga building, mga sangkay, wala, sumasabay lang. Wala gaanong damage. Meron man, pero hindi po ganun kalala, mga sangkay, ng ganun kalakas, pero kakaunti lamang po yung damage. Pero sa Metro Manila, marami pong maraming mga lumang Yung mga bago, medyo safe yun. Pero yung mga medyo matagal na mga sangkay, tapos ang tataas, yun ang hindi safe. Yun yung nakakatakot, mga sangkay. Matsambahan ka, tapos nandun. Kaya ayoko ng kondo kasi, napakadelikado po talaga So yung seismic waves, kapag nagta-travel yan sa mga sedimentary rocks, bumabagal yung travel niya. So ibig sabihin, maglilinger ng matagal yung seismic waves. Kaya mas matagal yung shaking na maramdaman mo. Ayon kay Director Bacoycol, kung pagbabatayan ang mga viral video sa nangyaring lindol sa Colombia at ikukumpara sa mga video sa nangyaring lindol sa Sarangani, mas maalam na ang mga Pilipino sa kung ano ang dapat gawin kapag may malakas sa pagyanig. Actually, mga sangkay, nakita ko po dun sa Colombia nung nangyari, kasi may mga video, hindi po nila tinatakpan yung ulo nila, mga sangkay. Nandun sila, yung isa nga nasa isang airport yun or building, sa loob sila, nakakapit lang sila. Hindi sila umilalim, mga sangkay, sa mesa, di ba, sa atin ganun unang pag nakita ka ng ilalim, doon ka mismo magtatago. Kasi delikado nga, mga sangkay. Yung iba, hindi man lang may nakita ko sa isang street, hindi man lang umupo. Di ba? Nakita ko din yon. Ang lakas ng shaking. So sa atin, kikita natin yung mga bata natin tumutuluan na during the shaking, umupo ka. And you cover your hands with your head. You cover your head with your hands. Bukod sa mga trenches ay posible ring panggalingan ng malakas sa lindol sa Pilipinas ang Philippine Fault System. Ayan na, yung mga fault line. Ang isang bahagi nito ay ang West Valley Fault. Yun na, ito yung West Valley Fault sa Metro Manila yan. Yan ang isa sa delikado po talaga. Na posibleng maglabas ng magnitude 7.2 na lindol o ang tinatawag na the big one. Yun yung babala. That's why we have to pray every day. Kasi matagal na po ito, mga sangkay. Naririnig ko na ito na 2007 pa ata. Or mas mas matagal pa dun. Sinasabi ng mga eksperto na hinog na nga daw po yan. Anytime pwede nang gumalaw. Pero 2026 na, thank God, kasi hindi po nangyayari, diba? And maybe the reason is maraming Pilipino ang nananalangin. So, ito yung panlaban po natin. I believe na may mga angels po sa Pilipinas na siyang pumipigil para hindi po ito mangyari. Kasi kung mangyayari to, guys, we know kung gaano kalala itong magaganap, mga sangkay. Lizel Nael, UN. Yan po yung Pacific Ring of Fire. Grabe. So, well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Kung na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.